sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Setyembre ng taong 2008, sa isang subdibisyon sa Santa Rosa, Laguna, natakpuang malamig na bangkay ang 43 anyos na ginang na si Maria Santos Villanueva, ang opisyal na ikinamatay, isang aksidente sa sasakyan. Isang simpleng aksidente sa isang makipot na kalsada kung saan mag-isa siyang nakmamaneo at bumangga sa isang puno. Walang nakitang kahina-hinala, ang nga pulis kaya isinara agad ang investigasyon at ang asawang si Jose Villanueva ay nakdaos ng 3 araw na burol. Ngunit bago pa man matapos ang burol, nagsimula ng tumawag sa telepono ang asawa. Tumawag siya sa 3 makakaibang kumpanya ng life insurance. Ang sinabi NG, Agente N Insurance, sa investigador kinalaunan ay ganito: kabisado niya ang eksaktong halaga NG Insurance. Memoryado niya ang bawat numero. Hindi man lang nalaman ni Maria nung siya ay nabubuhay pa na may 3 life insurance na nakapangalan sa kanya. Sa 3 kontrata, 1 tao lang ang benepisyaryo, ang asawang si Jose. Kailan pa ito nagsimula? Kailan at bakit kumuha ang asawa ng ganong karaming insurance ng palihim? May kakaiba sa pinangyarihan ng aksidente. Walang bakas ng pagpreno o skid marks. Tuyo ang kalsada noon, malinaw ang paningin, at tuwid ang kalsada. Ang anggulo ng pagbangga sa puno ay hindi may papaliwanag ng simpleng pagkaantok sa pagmamaneho. Ngunit pinalampas lang ito ng pulisya. Ang ina ni Maria, si Aling Lourdes, ay palaging nakatingin sa mukha ng kanyang manugang sa buong burol ng anak. Isa itong mukha na walang kahit isang patak ng luha. Sinabi ngang ina kinalaunan, sana napansin ko na noon ang kakaiba sa mga mata niya. Mga mata itong tila may hinihintay. Sino ba talaga si Jose? Paano ang buhay niya bago ang kasal? At paano sila nagtagpo ni Maria? At ano ang katotohanan sa likod ng 3 insurance na nakakahalaga ng milyon-milyong piso? Gaano karaming oras ang kinailangan bago muling mabuksan ang isinarang kasong ito ng pulisya? Ipagpapatuloy natin ang kwento. Mangyaring mag-subscribe at I-like. Taong 1575, sa isang maliit na eskinita malapit sa daungan ng Batangas City, isinilang si Jose bilang pangatlo sa 3 magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang kargador sa pier at ang kanyang ina ay nagtitinda ng isda sa palengke. Hindi sila mayaman, pero hindi rin naman sila nakaranas ng matinding gutom. Ngunit habang lumalaki, ang pinakamadalas marinig ni Jose ay ang salitang walang pera. Ang pagbasok ng kanyang kuya at ate sa pabrika pagkatapos ng high school at ang hindi man lang pagkakaranas ng bunsong kapatid na mag-aral sa tutorial. Lahat ng ito ay dahil sa pera. Mula pagkabata, pambihira na ang talas ng pakiramdam at pagmamasid ni Jose. Natural niyang natatandaan kung ano ang isinusuot at kinakain ng mga batang may kaya sa kanilang lugar, kung sinong pamilya ang may anong uri ng bahay at sasakyan. Sabi ng kanyang nga guro, siya ay matalino, ngunit mas maagang nalaman ni Jose na may mas mahalaga pa kaysa sa katalinuhan. Pra, ang ideya na ang sinumang may pra sa anumang paraan, ang siyang nakmamayari ng lahat ay maagang nakatanim sa kanyang isipan. Pagkatapos ng high school, nagtrabaho si Jose sa isang katamtamang laking pabrika sa Laguna Technopark. Noong unang bahagi ng dekada 90, ang Santa Rosa ay isang umuusbong na industrial na lungsod na puno ng pabrika ng makinarya at piyesa ng sasakyan, at ang pagtatrabaho sa pabrika ang pinakapraktikal na pagpipilian para sa mga kabataan sa probinsya noon. Masipag magtrabaho si Jose. Hindi siya kailanman nalate at hindi siya tumanggi sa overtime.
ngunit ang kanyang mata ay laging nakatingin sa labas ng pabrika. Tuwing nakikita niya sa likod na salamin ng mga empleyado sa opisina na nakasuot na necktie at naka-aircon, pinatitibay ni Jose ang kanyang isipan na hindi iyon ang kanyang lugar. Sa edad na 26, umalis si Jose sa pabrika at pumasok bilang ahente ng insurance. Kalagitnaan ng dekada 90 nang mabilis na lumago ang industriya ng insurance sa Pilipinas. Karaniwan na ang pagbisita ng mga ahente sa bawat bahay at habang mas masipag kang mag-alok, mas lumalaki ang komisyon. Mabilis na nakapag-adjust si Jose sa trabahong ito, marunong siyang magbasa ng pagkatao at may talento siyang sabihin kung ano ang gustong marinig ng kausap. Sa loob lamang ng kalahating taon, napabilang siya sa mga nangungunang ahente ng kanilang branch. Unang beses niyang nakilala si Maria noong unang bahagi ng taong 1998. Si Maria ay isang 26 anyos na empleyada sa isang kooperatiba sa Santa Rosa at mayos manamit, tahimik at maingat sa pahawak ng kanyang naipong pera. Nagtungo si Jose sa kooperatiba para mag-alok ng insurance. Doon niya nakilala si Maria at matapos ang ilang beses na pagbisita, nawi ito sa personal na komunikasyon. Iba ang pamilya ni Maria sa pamilya ni Jose. Ang kanyang ama ay matagal nang nagpapatakbo ng isang maliit na bilihan ng hardware sa Santa Rosa. Hindi man sobra-sobra ang yaman, sapat naman ito para palakihin ng maayos ang kaisa-isang anak na babae. Nakapagtapos si Maria ng kolehiyo ayon sa inaasahan ng kanyang nga magulang at nakakuha ng matatak na trabaho. Nang iharap ni Maria si Jose bilang mapapangasawa, sinabi ngang kanyang inakinalaunan na may bagay siyang ikinababahala. Bakit napakabilis ng mga mata niya? Para bang sinusuri niya ang buong kabuhayan namin sa isang tingin lang, ngunit pinili ni Maria si Jose. Setyembre ngang taong 1999, ikinasal ang dalawa sa isang malit na simbahan sa Santa Rosa. Hindi marami ang bisita, ilan lang ang dumalong kamag-anak sa panik ni Jose, kaya pinunong nga katrabaho ni Maria ang maupuan. Ang una nilang bahay ay isang maliit na apartment sa isang subdivision. Kalahati ng down payment ay galing sa pamilya ni Maria. Sa unang ilang taon ng kanilang kasal, tila walang problema. Ipinagpatuloy ni Jose ang pagbebenta ng insurance habang si Maria ay nanatili sa kooperatiba. Taong 2001, isinilang ang kanilang anak na lalaki. Naging mas abala ang kanilang buhay, ngunit sa paningin ng iba, ang pamilyang ito ay walang pinakaiba sa maraming karaniwang pamilya sa Laguna. Ngunit sa isipan ni Jose, may ibang nangyayari. Nagsimula niyang maramdaman na hindi sapat sa kanyang inaasahan ang kinikita niya sa insurance noong magdadalawa o 3 taon pagkatapos nilang ikasal. Habang nakikita niyang bumibili ng mas magagarang sasakyan at lumilipat sa mas malalaking bahay ang kanyang katrabaho, naging balisa si Jose. Tuwing inilalabas ni Maria ang kanyang listahan ng gastusin para sabihin kailangan nilang maktipid, nagre-rebelde ang kalooban ni Jose. Patuloy siyang binabagabag ng isiping hindi sila asenso kung ganito lang ang paraan nila. Sa mga panahong iyon, nagsimulang tingnan ni Jose ang mga produkto ng insurance sa ibang pananaw. Bilang ahente na nakahawak ng daan-daang uri ng insurance, mas kabisado niya ang istruktura nito kaysa kaninuman, ang paraan ng pagtatalaga ng benepisyaryo, kondisyon sa pagkuha ng death benefit, at batayan ng bayad ayon sa uri ng aksidente. Ang mga kaalamang ito ay unti-unting gumana sa ibang direksyon, kung kailan ito nagsimula o kung kailan siya lumampas sa limitasyon, walang nakakaalam ng eksakto. Ngunit nang suriin ng mga investigador ang mga rekord kinalaunan, natuklasan nila na ang unang pagkakataon na kumuha si Joseng life insurance na nakapangalan sa kanyang asawa ay eksaktong ika-4 na taon ng kanilang kasal. Walang alam ang asawa niya rito. Marso ng 2003,
Pumirma si Jose sa unang kontrata ng life insurance gamit ang pangalan ng asawang si Maria. Ang kumpanya ay isang kilalang life insurance company sa Laguna kung saan ahente mismo si Jose. Walang problema sa proseso ang paglalagay sa kanyang asawa bilang insured sa produktong siya mismo ang nakbebenta. Ang premium ay 5,000 piso kada buwan. Itinakda niya itong automatikong kaltasin mula sa bank account ni Maria. Bagamat masinop si Maria sa paglilista ng gastusin, hindi niya tinitingnang isa-isa ang nga detalye ng insurance na pinamamahalaan ng kanyang asawa. Alam na alam ni Jose ang katotohanan iyon. Ang death benefit para sa unang kontrata ay 4 na milyong piso. Ang benepisyaryo ay tanging si Jose lamang. Matapos ang kontrata, walang kapansin-pansing pagbabago sa kilos ni Jose. Patuloy siyang pumapasok, inaalagaan ang kanyang benta at umuuwi sa gabi para makasama ang anak. Ang pang-araw-araw na buhay ay tila normal. Ngunit sa utak ni Jose, may tahimik na gumagana. Bilang matagal ng ahente, may isang katotohanan siyang lubos na naunawaan. Makukuha lang ang pera kung may mangyayaring aksidente. Kalagitnaan ng 2005, kumuha si Jose ng pangalawang insurance. Sa pagkakataong ito, sa ibang kumpanya naman, alam niya na kapag kumuha siya ng dalawang insurance sa isang kumpanya, lilitaw ito sa internal system bilang duplicate contract at magdudulot ng hinala. Ang premium ng pangalawang kontrata ay 6,000 piso kada buwan at ang death benefit ay 6 na milyong piso. Muli, tanging si Jose lamang ang benepisyaryo. Automatiko rin itong kinakaltas sa account ni Maria. Wala pa rin siyang kamalay-malay matapos makuha ang pangalawang kontrata. Nagkwenta si Jose. Kung pagsasamahin ang dalawang insurance, abot sa 10 milyong piso ang death benefit. Noong panahong iyon, ang halaga ng isang malaking bahay at lupa sa isang magandang subdivision sa Santa Rosa ay humigit kumulang 6 milyong piso. Ang 10 milyong piso ay higit pa sa sapat para bilhin ang bahay na iyon. Itinanim ni Jose ang numerong iyon sa kanyang isipan. Ngunit hindi tumigil si Jose. Noong unang bahagi ng 2007, nilagdaan ang pangatlong insurance. Sa pagkakataong ito, isa itong produkto mula sa isang non-life insurance company. Iba ang istruktura nito sa life insurance at may kalakip itong special rider kung saan may dagdag na malaking halaga kapag ang pagkamatay ay sanhi ng aksidente sa kalsada. Hindi aksidente ang pagpili ni Jose sa produktong ito. Kapag namatay sa aksidente sa trapiko, ang makukuhang pera ay dumodoble o nagiging triple pa kumpara sa ordinaryong pagkamatay. Ang basic death benefit ng ikatlong kontrata ay 3.2 milyong piso. Ngunit kapag namatay sa aksidente sa sasakyan, ang halaga ay lolobo sa 9.6 milyong piso. Kung pagsasamahin ang tatlong insurance, sakaling mamatay si Maria sa aksidente sa sasakyan, ang kabuwang halagang makukuha ni Jose ay abot sa halos 20 milyong piso. Isang napakalaking halaga. Sa mga panahong ito, ang kanilang pagsasama ay mayos lang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay unti-unti nang nakakalamat. Simula 2006, kapansin-pansing bumagsak ang benta ni Jose sa insurance. Bago pa man mauso ang mga smartphone, lumaganap na ang internet at nagsimula ng ikumpara ng tao ang insurance online. At palit ng palit ang espasyo para sa mga ahenteng umaasa lang sa pag-aalok ng personal. Ang buwanang kita ni Jose ay naging kalahati na lang ng dati niyang kinikita.
Sa kabilang banda, patuloy ang pagtatrabaho ni Maria sa kooperatiba kaya matatag ang kanyang sweldo. Ang asawang babae na ang naging tunay na sandigan ng pananalapi ng pamilya. Hindi naging comfortable rito si Jose tuwing ilalabas ng kanyang asawa ang notebook ng gastusin para sabihing malaki ang nagastos nila sa buwang ito. Iba ang kinuwenta ni Jose sa kanyang isipan. Pagpasok ng Setyembre 2007, sinabi ni Jose kay Maria na bibilhan niya ito ng sasakyan. Noon pa man ay sumasakay lang sa jeep, tricycle at bus si Maria o kaya ay nanghihiram ng sasakyan sa kanyang asawa. Ibinili ni Jose ang kanyang asawa ng isang mid-size sedan. Kulay puti ito, isang 2-year-old na second-hand na sasakyan na may mababang mileage. Masaya si Maria. Matagal na rin kasimula ng maging ganito, kaasikaso ang kanyang asawa. Maikli lang ang karanasan ni Maria sa pagmamaneo. May lisensya siya, ngunit hindi pa siya matagal na nakmamaneho sa aktwal na kalsada. Alam na alam iyon ni Jose. May isang bagay na partikular na pinagtuunan ng pansin si Jose nang ibili niya ng sasakyan ang asawa, ang car insurance. Siya mismo ang nagdisenyo ng auto insurance na nakapangalan kay Maria. Pinagsama-sama niya ang passenger insurance, driver's insurance at injury insurance. Medyo mataas ang premium pero sinabi ni Jose na siya na ang magbabayad. Akala ni Maria ay sadyang inaasikaso lang siyang mabuting ang kanyang asawa. Hanggang sa huli, hindi niya nalaman ng mga insurance na iyon ay paghahanda pala para sa kanya. Lumipas ang unang bahagi ng 2008 at pumasok ang tag-ulan. Tahimik lang si Jose. Mas madalang siyang magsalita kaysa dati at mas madalas siyang nakukulong mag-isa sa kwarto pag-uwi. Akala ni Maria ay na-stress lang ang asawa niya sa trabaho. Ang kanilang anak noon ay nasa ikalawang baitang. Sa araw ng field demo sa paralan, magkahawak kamay na nagtungo si Maria at ang anak sa ofal. Hindi dumating ang asawa niya. Naiwan si Jose mag-isa sa bahay ng araw na iyon. Oktubre 14, 2008, ganap na 9:22 Gabi, isang puting sedan ang bumangga sa puno sa isang madilim at makipot na kalsada sa labas ng Santa Rosa, Laguna. Ang driver ay si Maria, isang nakdaraan ang tumawag ng saklolo. Pagdating ng ambulansya, wala nang malay si Maria at isinugot sa ospital, ngunit sa huli ay pumanaw rin siya. Ang oras ng pagkamatay ay 10:51 ng gabi. Narinig ng asawang si Jose ang sinabi ng doktor sa pasilyo ng ospital. Ang nurse na nakatanda sa ekspresyon ng asawa ay nagsabi kinalaunan, hindi man lang siya umiyak, tumango lang siya ng isang beses. Kinabukasan ng umaga pagkatapos mamatay ni Maria, 2 investigador sa trapiko mula sa Santa Rosa City Police Station ang bumalik sa pinangyarihan ng aksidente. Sa unang ulat na isinulat ng patrol team noong nakaraang gabi, nakatala itong simpleng aksidente sa trapiko. Walang reaksyon ng alak, walang dulas sa kalsada, walang sira sa makina. May checkmark ang bawat detalye at pumunta lamang ang nga investigador para kumpletuhin ang pagsusuri sa lugar. Ngunit napahinto ang isa sa mga investigador nang makarating sa lokasyon. Walang bakas ng pagpreno o skid marks, tuwid ang kalsada. Sapat ang distansya hanggang sa puno at hindi naman ganun kakipot ang kalsada. Walang kahit isang linya ng bakas ng gulong sa tuyong aspalto. Kung ang isang taong hindi pabihasang magmaneho ay makakita ng balakid sa harapan, automatiko siyang aapak sa preno. Ang kawalan ng bakas ay nangangahulugan ng 2 posibilidad. Nawalan ng malay ang driver o hindi siya talaga pumreno mula pa sa simula. Nagsulat ang investigador ng maikling tala sa gilid na ulat, ngunit iba ang naging pasya ng nakakataas sa kanya. Ibinaba ang utos na ituring itong simpleng aksidente. Noong panahong iyon,
Tambak ang mga kaso sa istasyon ng Santa Rosa at ang kawalan lang bakas ng pagpreno ay hindi sapat na dahilan para pahabain ang investigasyon. Nabaon ang tala na iyon sa loob ng file. Ginanap ang burol sa isang punerarya sa Santa Rosa sa loob ng 3 araw mula nang mamatay ang biktima. Ang ina ni Maria na si Aling Lourdes ay nanatili sa tabing manugang na si Jose sa buong burol. Kinalaunan, sinabi ni Aling Lourdes sa mga pulis, kapag may mabisita, nakayuko siya, pero kapag walang tao, nakatulala lang siya, hindi siya umiyak. Isang beses lang siyang umaktong nagpupunas ng luha sa harap ko, pero wala namang basa ang panyo niya. Sa ikalawang araw ng burol, lumabas si Jose sa punerarya para tumawag sa telepono. Nakataong nakita ito ng kapatid na lalaki ni Aling Lourdes. Hindi maikli ang tawag at bagamat mahina ang boses ni Jose na pagkakalmado nito, hindi nila malaman noong oras na iyon kung sino ang kausap niya. Ngunit nang suriin ang call logs kinalaunan, lumabas na ang tawag na iyon ay papunta sa customer service ng isang kumpanya ng insurance. 2 araw pagkatapos ng libing, nagsumite si Jose ng claim para sa death benefit sa 3 makakaibang insurance company. Hindi niya isinabay ang 3. Isinumite niya ang maito ng may 1 araw na pagitan sa magkakaibang paraan. May insurance company siyang pinuntahan ng personal at mayroon namang ipinadala niya lang ang mga dokumento sa pamamagitan ng fax. Alam na alam ni Jose kung anong mga papeles ang kailangan at anong proseso ang dapat sundin para mapabilis ang pagkuha ng pera. Iyon ang kalamangan pagiging dating ahente. Napahinto sandali ang ahente ng unang insurance company habang sinusuri ang mga dokumento. Nagsagawa siya ng duplicate contract inquiry para tingnan kung nakarehistro rin ang pangalan ng insured sa ibang kumpanya bukod sa kanilang system. Pagkalabas ng resulta, tinawag ng ahente ang kanyang bisor. Isa itong kaso kung saan 3 life insurance ang sabay-sabay na kiniklaim para sa isang tao. Ang kabuang halagang hinihingi kasama ang traffic accident rider ay abo sa halos 20 milyong piso. Kumilos ang internal investigation team ng kumpanya. Sa industriya ng insurance, mayroong hindi formal na sistema ng kooperasyon. Kapag may kahina-hinalang kaso, nagpapalitan ng impormasyon ang maimbestigador ng bawat kumpanya. Sinuri ng investigation teams ng 3 kumpanya ang mga kontrata ni Jose. Petsang unang kontrata, petsang pangalawang kontrata, petsang pangatlong kontrata. Nang pagtabihin ang nga petsang iyon, iisa ang naging konklusyon ng nga investigador. Hindi ito isang insidente ng pagkakataon lamang. Isa sa mga investigation team ng insurance company ang nag-report ng kahina-hinalang kaso sa pulisya. Nakapasok ang report na ito sa Santa Rosa City Police Station noong 12 araw matapos mamatay ni Maria. Inilabas NG na katalagang investigador ang file. Narun ang ulat ng aksidente. At sa gilid nito ay narun ang tala. Ang talang nagsasabing walang bakas ng pagpreno o skid marks. Nagsimulang kumilos ang pulisya. 2 veteranong investigador sa omiside ang umawak sa kaso. Ang una nilang ginawa ay suriing muli ang sasakyang na aksidente. Ang sasakyan ay hindi pa naipapagawa o na-scrap. Nakaparada pa rin ito sa garaheeng towing company. Humingi ang nga investigador ng masusing pagsusuri mula sa PNP Crime Laboratory. Nang lapitan ng forensic examiner ng crime lab ang sasakyan, ang una niyang tiningnan ay ang sistema ng preno, brake fluid lines, kondisyon ng brake pads, pressure marks sa master cylinder. Pumasok ang examiner sa ilalim ng sasakyan at higit 1 oras na nag-inspeksyon. Pagkatapos, nagsulat siya ng 1 linya sa ulat ng pagsusuri. May bakas ng panlabas na pakikialam sa sistema ng preno. Maluwag ang isa sa madugtungan ng brake fluid line.
Posible rin na lumuwak ito dahil sa matinding pagkakabangga, ngunit isinulat ng examiner na ang direksyon ng pagkaputpot ng thread sa turnilyong. Iyon ay iba sa inaasahan kung dahil ito sa pagbangga. Ito ang direksyon na nabubuo kapag may taong kamay na nagluwag nito. Isang sasakyang walang pressure kahit apakan ang preno, sa madaling salita, isang sasakyan na walang preno. Iyon ang mag-isang minaneho ni Maria ng gabing iyon. Ipinatawag ng mga investigador si Jose sa istasyon ng pulis para sa voluntaryong pagtatanong. Ika-14 na araw noon mula nang mamatay ni Maria, sumunod naman ng maayos si Jose. Ang ekspresyon nega kanyang mukha habang nasa pasilyo, nega istasyon, nega pulis ay tahimik lang. Naunang magtanong ang investigador, alam mo ba na may 3 life insurance na nakapangalan sa asawa mo? Saglit na natahimik si Jose at dahan-dahan siyang sumagot, ako po ang kumuha ng lahat ng iyon. Nag-alala kasi ako sa kalusugan niya. Itinala ng investigador ang sagot at inihanda ang susunod na tanong. Umupo si Jose sa silya en interrogation room sa istasyon NG Puli noong Nobyembre 4, 2008, alas 2 en apong. Sina Detective Pablo Reyes at Detective Dennis Ocampo ng Homicide Division ang umupo sa kabilang banda. Maliit lang ang kwarto. Isang espasyong may maputing ilaw ng fluorescent lamp. Nakasuot si Josie ng long-sleeved polo at slacks at pakaupo pa lang. Ipinatong niya agad ng maayos ang kanyang nakamay sa kanyang hita. Binuksan ni Detective Reyes ang mga dokumento. Kopya ito ng 3 kontrata ng insurance. Nakayos ayon sa panahon ang unang kontrata, pangalawang kontrata at pangatlong kontrata. Itinulak ni Detective Reyes ang mapapeles palapit kay Jose. Tiningnan ito ni Jose ng nakayuko. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Bakit ka kumuha ng palihim sa asawa mo? Saglit na nag-isip si Jose bago sumagot. Kapag matagal ka na sa pag-ahente ng insurance, madalas mong pinoproseso ang mga kontrata para sa pamilya mo. Ayaw ngang asawa kong inaasikaso ang mapapeles, kaya ako na ang gumawa. Ang paglalagay raw sa kanyang sarili bilang benepisyaryo ay para lang mapadali ang proseso sa pagbabayad ng buwis at pagguha ng pera. Natural ang daloy ng pananalita niya. Wala siyang nautal na bahagi. Mas lalo namang naginala ang magpulis dahil sa pagiging natural niya. Inilabas ni Detective Ocampo ang isa pang dokumento, ang pangatlong kontrata ng insurance. Kontrata itong may nakapalob na special rider kung saan ang makukuhang pera ay triple ng ordinaryong death benefit sakaling mamatay sa aksidente sa sasakyan. Ginuhitan ni Detective Ocampo ng highlighter ang probisyong iyon at inilapak sa harap ni Jose. Bakit mo isinama ang traffic accident rider? Hindi rin nabakla si Jose sa tanong na iyon. Dahil nagsisimula pa lang magmaneho ang asawa ko. Natural lang na idagdag ang rider na iyon sa kanyang insurance. Idinagdag pa niya na ang traffic accident rider sa driver's insurance ay karaniwan lang. Isinulat ng mga investigador ang lahat ng sinabi niya. Tumagal ang ginterogasyon. Inige alos 4 na oras. Ni minsan ay hindi humiling si Jose ng abogado. Hindi rin siya nagalit o naktaas ng boses. Habang pabilis at patalim ng patalim ang mga tanong, mas lalo pang bumagal at luminaw ang mga sagot niya. Nang matapos ang gunang interogasyon, kinausap ni Detective Reyes si Detective Ocampo sa labas. Pinahandaan niya ang mga isasagot niya. Pinag-ibayong ang pulisya ang investigasyon. Ang una nilang ginawa ay alamin ang katayuang pinansyal ni Jose. Sa tulong ng autoridad sa pananalapi, nakuha nila ang mga bank records ni Jose. Mas malala pa sa inaasahan ang resulta. Ang balanse sa main bank account ni Jose nung panahon ng aksidente ay nasa 44,000 piso lamang. May 3 beses siyang delay sa pagbabayad ng credit card at may natitira pa siyang utang sa bangko na higit 1 milyong piso.
Ang komisyon niya mula sa paghahente ng insurance ay bumaksak ng 42% kumpara sa nakaraang taon. Sa kabilang banda, tuloy-tuloy ang pasok ng sweldo sa bank account ng asawang si Maria hanggang bago ang aksidente. Kung pagsasamahin ang sweldo niya sa kooperatiba at ang mga maliliit na ipon, halos doble ang kinikita ni Maria kumpara kay Jose. Ngunit buwan-buwan, 2 premium ng insurance ang automatikong kinakaltas sa bank account ni Maria. Ito ang mga insurance na kinontrata ng asawa niya. Kinumpara NG Meja, investigador ang tala NG, kaltas sa MG, petsa NG, kontrata. Eksaktong tugma ito ng walang labis walang kulang. Ang susunod na sinuri ng pulisya ay ang maintenance records ng sasakyan ni Jose. Matapos ibiling ang puting sedan ang asawa, may tala na dinala ni Jose ang sasakyan sa 2 magkaibang talyer. Parehong ginawa ito ng hindi alam ng asawa, mag-isang dinala ni Jose ang kotse. Ang una ay nung kapapabili pa lang ng sasakyan. Ang pangalawa ay 3 buwan bago ang aksidente. Pinuntahan ng maimbestigador ang 2 talyer. Naalala ng may-ari ng unang talyer. Pinalitan daw nila ang brake fluid at sinuri ang ngalinya nito. Wala namang kakaiba, sabi niya. Iba ang sa pangalawang talyer. Sabi ng may-ari nung una, hindi na raw niya masyadong tanda. Pero nang ibigay ng mga pulis ang eksaktong petsa ng pagdadala, saglit siyang nag-isip bago nagsalita. Yung customer na yon, pinatingnan sa akin ang banda sa preno, pero hindi ko na pinakialaman. Nang tanungin kung bakit, sumagot ang may-ari, parang may gumalaw na kasi, baka mapasakin pa ang sisi pag may nangyari. Itinala ng mga pulis ang salaysay niya at umalis sa talyer. Sabi ni Detective Ocampo, 3 buwan bago ang aksidente, kinalikot na pala niya. Tumango si Detective Reyes habang kinukumpirma ang susunod nilang pupuntahan. Nobyembre, kalagitnaan ng buwan nang muling makaharap nila ang ina ni Maria, si Aling Lourdes. Naninirahan noon si Aling Lourdes sa bahay nila sa Santa Rosa mula nang mamatay ang anak. Nang dumating ang mga pulis, inilabas niya ang mga litrato ng kanyang anak. Maingat na naktanong ang mga investigador, may napansin po ba kayong kakaiba sa relasyon ng anak niyo at ng manugang niyo? May naihinga po ba siyang reklamo tungkol sa asawa niya? Matagal bago nakasagot si Aling Lourdes. At dahan-dahan niyang sinabi, tumawag ang anak ko noong simula ng taon at sinabing parang may kakaiba raw sa asawa niya ngayon. Tuwing gabi, mag-isa itong pumapasok sa kwarto at tila may kinukwenta. Hindi niya alam kung ano ang kinukwenta nito at may isa pa siyang sinabi. Tumawag sa akin ang anak ko 1 buwan bago ang aksidente. Parang may diferensya raw ang preno ng sasakyan niya kahit anong apa daw ay hindi agad humihinto. Sabi ko sa kanya, ipatingin na agad sa mekaniko. Kinausap daw niya ang asawa niya pero ang sabi nito ay siya na lang daw ang bahalang tumingin. Natapos magsalita si Aling Lourdes at tinakpan ang bibig gamit ang kanyang kamay. Alam na niya ngayon kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Bumalik ang mga investigador sa istasyon at inayos ang ulat. Pagbagsak ng kabuhayan, pakuha ng makakapatong na insurance, ebidensya ng pakikialam sa sasakyan bago pa man ang insidente, reklamo ng biktima tungkol sa preno, at ang hindi pagpapansin ng asawa. Unti-unti nang nabubuo ang puzzle. Ngunit wala pa ring matibay na ebidensya. Kailangan ng patunay na mismong si Jose ang kumalikot sa preno. Bagamat dumarami ang circumstantial evidence, kailangan nila ng mas matibay dito para mapatunayan sa korte ang kanyang sala. Umupo si Detective Reyes sa kanyang desk at isinulat sa huling linya ng ulat. Pagsubaybay sa galaw ni Jose bago ang pagbili ng sasakyan. Mula roon, muli silang nahukay ng impormasyon. Nagsimulang kalkalin ni Detective Reyes ang manakaraang gawain ni Jose sa huling bahagi ng Nobyembre 2008.
Ang simula ay ang mapanahong nagtatrabaho pa si Jose sa pabrika sa Laguna bago siya pumasok sa insurance. Pinagtanong-tanong ng mga investigador ang mga dating katrabaho ni Jose. Sarado na ang pabrika, pero nahirapan man, nakuha nila ang contact number ng ilan. Isa sa mga dating katrabaho niya, si Hector, ay nakasama ni Jose sa isang linya ng trabaho sa loob ng 3 taon. Nang makaharap ng mga pulis si Hector, isang bagay agad ang sinabi niya. May kakaiba raw na nangyari bago umalis si Jose sa pabrika. Na-aksidente raw ang isa sa mga katrabaho nila at nasugatan ang kamay sa makina. At matapos ang insidente, nilapitan ito ni Jose at nagalok na tutulungang asikasuhin ang claim sa workers' compensation. Sa prosesong iyon, hiniram ni Jose ang personal na impormasyon at ID ng katrabaho at may hinala nun na ginamit rin ito ni Jose para pumirma sa ibang mga papeles ng insurance na walang kinalaman sa aksidente. Nalaman ito kinalaunan ng biktima at nagreklamo, pero si Jose pa ang nagalit at sumigaw ng, "Ako na nga ang tumulong sa'yo, bakit ganyan ka?" Hanggang sa nawalan ng saysay ang issue. Hinanap ng mga pulis ang katrabahong iyon. Ang mismong biktima na si Isko ay nakatira na ngayon sa Cavite. Noong una ay nakaatubili si Isko na magsalita. Matagal na raw itong nangyari at may bahagi siyang hindi sigurado. Ngunit nang ipaliwanag ng mga pulis ang bigat ng kasalukuyang kaso, unti-unti siyang nagsalita. Kumuha raw si Jose ng palihim ng 2 maliliit na insurance gamit ang pangalan ni Isko at nang tingnan niya ito kinalaunan, si Jose ang nakapangalan bilang benepisyaryo. Nang komprontahin niya ito, sinabi ni Jose na nagkaroon lang ng pagkakamali sa pagayos ng papel at ipapakansla rin agad. At dahil nakansla naman talaga, hindi na ito pinalaki pa ni Isko. Noon ay 28 anyos si Isko at mahirap isipin na magsasampa pa siya na kaso laban kay Jose. Idinagdak ng mga pulis ang pahayag na ito sa talaan. Ang estilo ni Jose na gumamit ng pangalan ng iba para makakuha ng insurance ay hindi na bago. Pero noong panahong iyon, maliit na halaga lang ang sangkot at kaya lang i-cancel kapag nabisto. Ngayon ay iba na. Ang asawa niya ang insured, abot sa milyon-milyong piso ang death benefit at wala na ang asawa niya sa mundong ito. Ang susunod na pinaktunan ng pansin ng mga pulis ay ang phone records ni Jose. Tinuan nila ang pagsusuri sa mga nangyari noong mismong araw ng aksidente, Oktubre 14, 2008. Ayon sa tantiya, lumabas ng bahay si Maria bandang 8:40 ng gabi. Ito ang oras na nahagip sa CCTV na malapit na convenience store ang sasakyan ni Maria. Nangyari ang aksidente ng 9:22 ng gabi. Sa loop ng 42 minutong iyon, 3 beses tumawag palabas si Jose mula sa kanyang cellphone. Ang unang tawag ay noong 8:51 ng gabi. Ang tinawagan ay kasamahang ahente ni Jose. Tumagal ito ng 4 na minuto. Nang ipatawag at tanungin ng mapulis ang ahenteng iyon, sinabi niya na tungkol lamang daw ito sa maliliit na detalye sa trabaho. Hindi rin daw niya masyadong matandaan. Ang pangalawang tawag ay ng 9:03 ng gabi. Ang numero ay hindi nakarehistro sa phone book. Tumagal ito ng 11 minuto. Nang ay trace ng nga pulis ang numero, napag-alaman nilang landline itong isang bilihan ng second-hand na sasakyan sa labas ng Santa Rosa. Nang tawagin nila ang may-ari ng talyer, sinabi nitong wala siyang natatanda ang kausap na Jose ng gabing iyon. Ngunit ang telepono nila ay nakakabit sa isang answering machine kapag lagpas na sa oras ng trabaho at mahirap nang malaman kung may tao ba talagang nakasagot sa tawag. Ang pangatlong tawag ay ng 9:17 ng gabi, 5 minuto bago ang aksidente. Ang tinawagan ay ang cellphone ng asawang si Maria. Tumagal ang tawag ng halos 2 minuto. Ngunit ang cellphone ni Maria ay natagpuang basag na sa lugar ng aksidente, kaya't hindi na na-recover ang laman ng pag-usap. Napansin ng nga pulis ang pagtawag ng asawa 5 minuto bago mangyari ang aksidente. Kung tungkol saan ang tawag na iyon,
kung naistorbo ba sa pagmamaneho si Maria habang may kausap sa telepono o kung may iba pang dahilan hindi na iyon nakumpirma hanggang sa huli. Pagpasok ng Disyembre, dumating ang mga karagdagang resulta mula sa crime lab. Dalawa ang hiniling na surin ng mapulis. Ang matinding pagsusuri sa direksyon ng pag-ikot sa turnilyo sa dugtungan ng preno at ang pagsusuri sa fingerprint na nakuha sa loob ng sasakyan. Nariyan na ang resulta tungkol sa preno. May patunay na kinalikot itong isang panlabas na puwersa. Ang bagong nakita ay ang fingerprint. Sa tabing turnilyong brake line, nakakuhang isang fingerprint na hindi pagmamay-ari ni Maria. Ang lugar na kinuhanan ng fingerprint ay hindi basta-basta maabot ng isang pangkaraniwang driver. Nasa kailaliman itong makina sa ilalim ng sasakyan malapit sa brake master cylinder. Nang ikumpara ang fingerprint kay Jose, nag-match ito. Dala ni Detective Reyes ang resulta pabalik sa istasyon. Hindi na ito circumstantial evidence. Ang pagkakaroon ng fingerprint ni Jose sa mismong brake line sa ilalim ng sasakyan ay isang matibay na patunay na may ginawa siya doon bago ang aksidente. Walang dahilan ang isang insurance agent na makialam sa brake line sa ilalim ng sasakyan. Inaresto nga pulis si Jose, Disyembre 9, 2008. Alas 11 ng umaga, pinosasan ng nga investigador si Jose sa loob ng kanilang bahay. Dalawang kapitbahay ang nakakita sa pangyayari sa pasilyo. Wala man lang sinabi si Jose habang inilalabas. Hanggang sa makalabas silang pinto, nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha. Sa loob ng sasakyan patungo sa presinto, nagtanong si Detective Ocampo, "May gusto ka bang sabihin?" Tumingin si Jose sa labas ng bintana at maikling sumagot, "Tawagan niyo ang abogado ko. Iba na ito sa unang investigasyon. Wala na ang manakahandang sagot." Matapos makulong si Jose, agad naipasa ang kaso sa prosecutor's office. Ang hawak ng kasong ito ay si Prosecutor Carlos Mendoza. Nang unang mabasa ni Fiscal Mendoza ang mapapeles, dalawang bagay ang pumukaw sa kanya. Ang una ay ang bigat, nega ebidensya, at ang pangalawa ay ang limitasyon, nega ebidensyang ito. Natagpuan ang fingerprint ni Jose sa brake line na kumpirma ang patong ng mga insurance at lumabas din ang pagkabangkarote niya. Ngunit walang video footage o saksi na nagpapatunay na mismong si Jose ang sumira sa preno. Tiyak na magiging mainit ang labanan sa loob ng korte para mapanatili ang kasong pagpatay na nakabatay lamang sa isang fingerprint at circumstantial evidence. Humingi si Fiscal Mendoza ng karagdagang investigasyon. Ito ay ang paghanap sa eksaktong oras at lugar kung kailan maaring makalapit si Jose sa sasakyan ng asawa. Muling tiningnan ng mapulis ang CCTV sa loob ng subdivision. Noong 2008, kakaunti pa lang ang nakakabit na CCTV sa ma-entrance at ilang bahagi ng parking. Malabo rin ang kamera kaya mas hindi makilala ang madumadaan sa gabi. Ngunit noong Oktubre 10, 4 na araw bago ang insidente, bandang 1:43 ng madaling araw, may nahagip na aninong isang tao sa kamera. Ang hugis ng katawan at direksyon ng lakat ay nagtugma kay Jose. Ang aninong iyon ay naglakad papalapit sa direksyon kung saan nakaparada ang puting sedan ni Maria hanggang sa mawala ito sa frame. Binagong video forensic expert ang kalidad ng video. May limitasyon ang teknolohiya noon. Hindi nakita ng malinaw ang mukha para makumpirma ang pagkakakilanlan. Ngunit inihain sa korte ang opinyon na ang tindih, lakat at kulay na damit ay may mataas na posibilidad na naktutukma kay Jose. Hindi ito naging sapat na ebidensya, ngunit naitala sa dokumento na may taong lumapit sa sasakyang iyon ng madaling araw. Ipinagpatuloy ng piskalya ang pag-imbestiga kay Jose habang siya ay nakakulong. Matapos kumuha ang abogado, nanatiling pare-pareho ang kanyang mga naging sagot. Kinuha ang mga insurance para daw sa asawa,
Ang fingerprint sa ilalim ng sasakyan ay galing lang umano noong tinulungan niyang ipacheck ang sasakyan noong nakaraan. Aksidente raw talaga ang pagkamatay ng asawa. Inulit niya ang tatlong dahilang ito. Inatake naman ng kanyang abogado ang pagiging maasahan ng nakuhang fingerprint. Dahil nakuha ang fingerprint sa bakal na nasa ilalim ng sasakyan, madali daw itong madumihan at ang iisang fingerprint lang ay hindi raw sapat para maging ebidensya ng pagpatay. Nahanap ng ibang paraan si Fiscal Mendoza. Mas hinukay pa niya ang bank records ni Jose. Ang nakita lang ng mga pulis ay ang bank accounts na nakapanggalan kay Jose. Naisip ni Fiscal Mendoza na baka may ginamit na dummy accounts. Dahil matagal ng insurance agency Jose, maari daw niyang gamitin ang account ng mga kakilala niya. Humingi muli sila ng tulong sa autoridad upang matrasi ang mga bank account na may transaksyon kay Jose. Dandang bank account ang lumabas at isa doon ay pumukaw sa kanila. Ito ay bank account sa pangalan ng dating katrabaho ni Jose. Pagkakita sa record, noong nga panahong nasa insurance pa si Jose, may maliliit ngunit magkakaibang halaga ng pera na pumapasok at lumalabas doon. Nang tawagin ang katrabahong iyon, sinabi niya na hiniram ni Jose ang kanyang account para sa pagbabayad ng buwis. Pumayag daw siya nang walang alinlangang binibigay ang account at hindi na siya nagabala kung paano ito ginamit ni Jose. Sa transaksyon sa bank account na iyon, mayroong 60,000 pisong pumasok noong Setyembre 2008 o isang buwan bago ang aksidente. Ang lugar kung saan ito winidraw ay sa isang ATM sa labas ng Santa Rosa. Nang suriin ang CCTV ang ATM doon, nahagip ang mukha ni Jose. Kumuha siya ng pera gamit ang pangalan ng iba. Kung saan niya ginamit ang 60,000 piso ay hindi na natukoy. Ngunit ang pag-withdraw ng para sa account ng iba isang buwan bago ang insidente puluhli ay isa pang ebidensya na nakpapatibay sa ginawang paghahanda ni Jose. Samantala, kumilos din ang pamilya ni Maria. Kumuha ni abogado si Aling Lourdes at ang kapatid ni Maria na si Ramon para makahanda sa kasong sibil. Nagain sila ng temporary restraining order o preliminary injunction sa korte upang pigilan ang pagkuha ng 20 milyong pisong death benefit. Hinling nila na ipagpaliban ang pagbayad ng insurance money. Sumangayon ang korte, kaya't natigil ang pag-release ng pera ng 3 kumpanya hanggat hindi natatapos ang kasong kriminal. Umalmagat ang abogado ni Jose. Ayon sa kanya, hanggat walang desisyon ang korte sa kasong kriminal, si Jose pa rin ang nakapangalan bilang lehitimong benepisyaryo. Nagsimula na ang pagdinig. Sabay na nangyayari ang civil at criminal na kaso, kaya lalong gumulo ang sitwasyon. Nagsimula ang criminal trial sa Regional Trial Court noong Marso 2009. Sa unang pagdinig, nang makapasok si Jose sa loob ng korte, nasa unahan ang pamilya ni Maria. Tinitigan ni Aling Lourdes ang kanyang manugang. Hindi man lang sumulyap si Jose sa kanilang direksyon. Tumingin lang siya ng diretso sa upuan ng huwes bago umupo. Binasa ng piskalya ang reklamo. Ang nakasulat, pinating ng akusadong si Jose ang asawang si Maria sa pamamagitan ng pagpapalabas na isa itong aksidente sa sasakyan para makuha ang insurance na nakakahalagang 20 milyong piso. Hindi man lang yumuko si Jose habang binabasa ito. Nang tanungin siya ng huwes kung inaamin niya ang sakdal, sumagot siya ng napakalinaw, "Hindi ko po inaamin." Sa opening statement, paulit-ulit na inatake ng defense lawyer ang kredibilidad ng ebidensya sa fingerprint. Ang surface daw bakal sa ilalim ng sasakyan ay madaling malagyan ng fingerprint sa iba't ibang paraan, kaya napakahirap patunayan ang intensyong pumatay gamit lang ang iisang ebidensyang iyon. Sinabi rin niyang natural sa propesyon ni Jose ang pagkakaroon ni maraming insurance at ang pagiging baon sa utang ay hindi automatikong nagpapatunay ni motibong pumatay. Rumesbak naman ang piskal.
ang posisyon ng fingerprint, petsa at estilo sa pagkuha ng insurance, kasaysayan ng pagkukumpuni ng sasakyan, listahan ng tawag sa araw ng insidente, kabilisan ng pag-claim ng insurance money, at ang nakaraan ni Jose tungkol sa pamemeke ng papeles para kay Isko, bagamat pwedeng itanggi kung isa-isa lang, kung ipagsasama-sama ay sobrang linaw daw kung ano ang intensyon ng akusado ayon sa piskal. 6 na beses nakaroon ng pagdinig sa loob ng 3 buwan. Sa tuwing may pagdinig, isa lang ang postura ni Jose at isa lang din ang sinasabi niya, hindi ko po inaamin, hindi ko po matandaan. Walang katotohanan ang mga sinasabi niyo. Kahit isang beses ay hindi nanginig ang boses niya. Hawak ni Aling Lourdes ang kanyang panyo habang tahimik itong sinusubaybayan mula sa upuan. Umikot pa rin sa kanyang pandinig ang boses ng anak. Parang may diferensya raw ang preno ng sasakyan niya. Kinausap niya ang asawa niya. Pero ang sabi nito ay siya na lang daw ang bahalang tumingin. Hunyong 2009 nang ihayag ang araw ng hatol. Umaga ang Hunyo 18, 2009, humarap si Jose sa sala ang Regional Trial Court. Puno ang korte. Nakaupo sa unahan ang pamilya ni Maria habang sa likod ay may 2 lokal na mamahaya na sumusubaybay sa kaso. Tahimik ang lahat. Mahinang ugong lang ng aircon ang maririnig. Nagsimulang basahin ng huwes ang hatol. Ang akusadong si Jose Villanueva ay hinahatulan ng 15 taong pagkakakulong. Umiyak ng mahina ang mga tao sa upuan. Ito ay si Aling Lourdes. Inakbayan siyang anak na si Ramon para pakalmahin. Nakatingin lang si Jose sa huwes at hindi man lang nakbago ang reaksyon. Hinawakan ng abogado ang braso niya, pinagpatuloy ng huwes ang pagbabasa. Ang fingerprint sa ilalim ng sasakyan na pinatunayan ng eksaminasyon. Ang CCTV na nakpapakitang lumapit ang akusado sa sasakyan. Ang 3 magkakapatong na life insurance, ang pagiging solong benepisyaryo niya, ang pagiging baon sa utang, ang agarang peg claim sa insurance. Ang nakarang record na nagpeke ng insurance kay Isko. Inamin ng huwes na bawat isa sa ebidensyang ito ay may butas. Ngunit sa lahat ng nakitang ebidensya, isang direksyon lang ang pinupunto nito. At sinabi rin na hindi sapat ang mga idinahilan ng akusado para pabulaanan ang mga ibinibintang sa kanya. Partikular na idinin ng huwes ang pattern noong kinuha ang insurance. Ang unang insurance ay pagkatapos ng 4 na taong kasal. Ang pangalawa ay nung bumaksak ang benta niya at ang pangatlo na may rider na magdodoble pag namatay sa aksidente na kinuha 6 na buwan bago ibili ng sasakyan ang asawa. Hindi ito naging aksidente lang. Ang pagbili ng insurance bago ang pagbili ng sasakyan ay malakas na nagpapatunay na planado ang aksidenteng ito mula simula hanggang matapos, paliwanag ng huwes. Nilinaw din ng huwes kung bakit 15 taon lamang ang ipinataw sa kanya imbes na habang buhay na pagkakakulong. Dahil walang footage ng aktwal na pamamaslang at walang pag-amin mula sa akusado, kinakailangan daw na maging maingat sa pagbibigay ng maximum penalty kapag circumstantial evidence lang ang basehan. Ang 15 taon ay pinagsamang hatol para sa pagpatay at attempted estafa. Dahil hindi nabigay ang pera ni Centimo, itinuring itong attempted fraud. Inihayag ng abogado ni Jose ang kanilang planong mag-apela pagkatapos ng hatol. Inaasahan na iyon. Ang apela ay idinulog sa Court of Appeals sa Maynila. 4 na beses na nagkaroon ng pagdinig mula Setyembre ng 2009 hanggang unang bahagi ng susunod na taon. Nagdala ng bagong expert witness ang kampo ni Jose.
Base sa sinabi niya, napakadali daw na mailipat ang fingerprint sa bakal ng kotse habang nai-repair o kaya sa ibang bagay na nasa labas. Kaya paano naman daw mapapatunayan na nanggaling ito sa mismong araw ng krimen? 2 oras na nakpaliwanag sa korte ang eksperto kung paano nai-impluensyahan ng iba't ibang bagay ang kalidad ng fingerprint. Iniharap namang muling ang piskalya ang eksperto ng crime lab. Ipinaliwanag niyang mabuti kung nasaan ang eksaktong pwesto ng fingerprint at bakit hindi madali na basta makakuha nun lalo na sa bahaging mahirap abutin. Ang paligid daong brake master cylinder ay imposibleng mabot ng sinumang driver o pasahero at lalong hindi ng mamekanikong palaging nakasuot ng guantes habang nagtatrabaho. Ibig sabihin lang, sinadya itong pakialaman ng walang suot na protection sa kamay at hindi ito kapani-paniwalang idahilan sa ibang sitwasyon. Nagbaba ng hatol ang Court of Appeals noong Pebrero 2010. Binaliktad ang orihinal na parusa, naging 13 taong pagkakakulong. Naging mas istrikto ang tiyea sa pagsuri sa mga fingerprint kumpara sa unang korte. Sinabi nila na mahirap tukuyin kung sa araw nga ng mismong krimen nag-iwan ng bakas doon, kaya naging kaduda-duda ang bigat ng pinakasusing ebidensya. Ngunit ang bigat at pinagsama-samang nga ebidensya ay sapat na kaya nanatiling guilty pa rin ang akusado. Nagain uli ng apela ang abogado ni Jose sa pagkakataong ito ay sa Korte Suprema. Noong Nobyembre 2010, ibinasura ng Korte Suprema ang apela. Pinal na ang 13 taong kulong. Ikinulong si Jose sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Matapos maging pinal ang desisyon sa kriminal, nakakuha rin ng huling desisyon ang pamilya ni Maria sa kasong sibil. Nakpasya ang korte na walang karapatan si Jose sa inaasahang 20 milyong pisong death benefit. Idinepositong nga insurance company ang prasa ilalim ng pangalan ng anak bilang siyang legal na tagapagmana. Ang 5 taong paghahanda ni Jose ay naglahong parang bula. Ngunit hindi natatapos dito ang trahedya. May malaking problema pang naiwan. At ito ay ang batang nasa grade 2 pa lang nang mangyari ang aksidente. Pagkatapos makulong ng tatay at mamatay ang ina, pinalaki siya ni Aling Lourdes. Binalikat ng ina sa edad na halos 70 taong gulang ang responsibilidad sa kanyang apo. Walang sinasabi ang bata tungkol sa mga magulang niya. Tahimik siya kahit sa klase. Sabi ng mga guro niya, napakatahimik daw ng bata. Ngunit ayon kay Aling Lourdes, naging iba ang apo niya nang tumuntong ito sa high school. Nagsimula na siyang magtanong, bakit wala na raw ang kanyang nanay, nasaan daw ba ang tatay niya? Hindi alam ni Aling Lourdes kung paano sasagutin ang apo. Kung sasabihin raw niya ang totoo, mukhang maaga pa. Kung magsisinungaling siya, alam niyang malaki ang epekto nito kapag lumaki na siya. Sabi pa ni Aling Lourdes, ang sinabi ko lang naunang umalis ang nanay niya at nasa malayo ang tatay niya. Hanggang kailan ko kaya ito sasabihin, hindi ko rin alam. Matatapos na ang sentensya ni Jose ngayong 2023. Kung magiging good conduct prisoner siya sa 13 taong pagkakakulong, maaring lumaya na siya sa pagitan ng 2021 o 2022. Walang nakakaalam kung nasaan at ano na ang buhay niya pagkatapos lumabas. Walang ring kumpirmasyon kung nag-issue ang hukuman ng protection order laban kay Jose para hindi makalapit sa pamilya ng biktima. Ngayon, lakpas 80 taong gulang na si Aling Lourdes. Binibisita niya ng mag-isa ang puntot ng anak kapag sumasapit ang anibersaryo ng pagkamatay nito. Ang apo niya ay nasa tamang edad na. Ayon kay Aling Lourdes, hindi niya alam kung alam ba na batanalaya na ang ama nito.
At kung alam man niya, walang may lakas ng loob na magtanong kung ano ang nararamdaman niya sa araw-araw na pamumuhay. Ngayong 2025, nandiyan pa rin ang mga apartment sa subdivision sa Santa Rosa, Laguna. Nandiyan pa rin ang mismong parking lot kung saan huling minaneho ni Maria ang kanyang sasakyan noong 2008, pati na ang hagdan at eskinita na inaalalayan niya ang anak tuwing pababa. Ang napuno sa daanan ay mas lumago na pagkalipas ng 17 taon. Ang makipot na kalsadang dinaanan ng biktima ay nananatiling ordinaryong kalye kung saan nagpapadaan-daan ang sasakyan. Walang anumang palatandaan sa mismong lugar ng aksidente. Tanging isang puno lang ang nakatayo doon. Ang kasong ito ay naging mahalagang pamantayan sa kasaysayan ng pagtuklas ng mga sindikato ng insurance sa Pilipinas, lalo sa iba't ibang aspeto ng investigasyon. Una, ito ang pinakaunang kaso na nagbigay ng direktang ideya kung paano gamitin sa investigasyon ang pabigla-bigla at pagpatong-patong na insurance bilang tanda ng paghahanda. Bago mag-2008, walang malinaw na batas na nagbabawal sa sabay-sabay na pagkuhang ito sa iba't ibang kumpanya. At hindi rin ito ginamit ng mga autoridad bilang basehan na may parating na krimen. Pagkatapos ng kaso ni Jose, naksimula ng umingay sa loob ng industriyang pangangailangang mag-setup ng automatikong sistema na kayang makatunog ng sabay-sabay na mga kontrata. Pangalawa, napatunayang epektibo ang patong-patong na indirect o circumstantial evidence sa korte dahil sa pananabotahe ng sasakyan. Walang nakakita, hindi rin inamin, at walang nakabantay sa aktwal na ginawa. Pinaksama ang isang fingerprint at makakakonekta ngunit patagong record kaya na hatulan itong ng sadyang pagpatay. Naging gabay ang hatol na ito para sa pag-imbestiga sa kaso kapag pinakialaman ang isang sasakyan. At pangatlo, naging malinaw na pwedeng pigilin sa civil court ang pamimigay ng death benefit kapag kumilos at umapela ng restraining order ang pamilya. Kaya naging bahagi ito ng manual sa tuwing may napapansin sa isang kaso ng insurance fraud. Ang pagpigil ng prabago pa lumabas ang napatunayang hatol ay patuloy nang ginagamit bilang hakbang na sinasandigan ng biktima para maagapan ang nasabing pananamantala. Ngunit higit pa sa batas ang tanong na ibinangon ng kasong ito. Bakit nga ba kailangan niyang lumampas sa limitasyon? Kumikita naman siya sa pagbebenta ng insurance para makabuhay ng pamilya. Bumaksak man ang benta niya, hindi iyon dapat dahilan para patayin ang sariling asawa. Marunong siya sa numero. Kayang-kaya niyang kwentahin ang benepisyong makukuha sa insurance kapalit ng parusang kakaharapin kapag nabisto. Ngunit, nakwenta pa rin siya at isinakatuparan niya ito. Ang ganitong klaseng motibo ay ipinapaliwanag sa criminal psychology bilang instrumental na kalamigan o instrumental coldness. Umuna ang layunin kumpara sa emosyon at inuna ang resulta kaysa sa relasyon nila sa biktima. Ang hindi pagiyak sa lamay, ang pagiging nakatulala lang ng walang tao, ang basta pagtango niya sa ospital. Ang madetalyang iyon ay pare-pareho ang pinupunto. Kung sino pa ang pinakamalapit sa iyo, sila pa ang nangangailangan ng higit na kalamigan at inabot ito ng matagal para perpektong paghandaan. Nung nagreklamo si Maria tungkol sa preno ng sasakyan, sinagot lang siya ng asawa na siya na ang bahalang tumingin. Ang hindi alam ni Maria, kakaiba pala talaga ang motibo sa likod nun. Ibinato pabalik sa biktima ang pinaka-ikinakatakot niyang huling sandali na mismong ginamit ng asawa upang tapusin ang kanyang buhay at iyon ang pinakamabigat na markang nakuha sa kasong ito. Hanggang ngayon ay pumupunta pa rin si Aling Lourdes sa puntot ng anak kapag anibersaryo nito. Minsan mag-isa, minsan kasama ang apo. Lakpas 20 anyos na ang kanyang apo. Naisip raw niya ang panahong kailangan ng malaman ng bata ang lahat ng totoo. Paano nawala ang ina nito at ano ang ginawang kanyang ama? Kung dumating ang araw na iyon, paano niya ito ipapaliwanag at ano ang dapat isagot? Hanggang ngayon hindi pa rin niya alam kung ano.
Sa isang panayam ng pangunahing investigador na si Detective Reyes kinalaunan, nasabi niya ang ganito, "Lakpas 20 taon na akong nagtatrabaho sa homicide at marami na akong nakitang kaso. Ngunit ang kaso ni Jose Villanueva ay tila matagal na hindi mawala-wala sa isipan ko." Nang tanungin siya kung bakit, ito ang kanyang sagot. Ibinili niya ng kotse ang asawa niya, di ba? Tuwang-tuwa raw ang asawa. Akala niya inaalagaan siyang mabuti pagkatapos ng matagal na panahon. Yun pala kaya pala binili ang sasakyan para patayin siya. Kapag naisip ko yon, kahit ngayon hindi ako makatulog ng maayos. Araw na nakangiting tinanggap ni Maria ang pinakamagandang kotse mula sa kanyang asawa. Hindi niya akalain na ang sasakyang iyon na pala ang huling beses niyang masasakyan. Hindi rin niya alam na noong pinipili pa lang ng asawa niya ang kotse, planado na ang lahat sa isip nito. Malamang ay nagumapaw sa kaligayahan ang nararamdaman niya noon. Inisip niya na sobrang naging maasikaso sa kanya ang pinakamamahal niyang asawa. May mga panganib na nagbabalat kayo gamit ang mukhang mga pinakamalalapit sa atin. Hindi rin agad nag-ingay ang alarm ng panganib na ito. Magpapakita lamang ito sa isang ordinaryong umaga, dala ang isang ordinaryong regalo at may ordinaryong ngiti sa mukha. Iyon ang pinakamagandang maiwan ng istorya ni Maria sa ating lahat. Gaano katagal, gaano kasigasig at gaano kamanhit pinahandaan ng isang taong inakala mong magmahal ng tunay. Ang katanungang iyon ay nakatatak kahit na nakasara na ang lahat ng mga desisyon. Sa lapida ni Maria, makikita ang manataong naiwang nabuhay siya dito sa mundo. Ipinanganak siya noong 1965 at pumanaw noong 2008. Nasa edad siyang 43 anyos. Ang anak niyang naiwan ay 7 taong gulang pa lamang noong oras na iyon. Ang pinakakapiraso mong alaala ang mismong huling humahawak upang hindi tuluyang makalimutan ang kanilang mga pangalan sa panahong pinipilit itong mabura. Kami po ang The Trackers. Mangyaring mag-subscribe at I like kung nagustuhan. Niyo po ang